Dustin, tinatanggap mo ba si Bianca bilang iyong asawa? Ipinapangako mo bang siya'y mamahalin, aalagaan at poprotektahan sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman at sa lahat ng pagsubok ng buhay? Opo, tinatanggap ko po siya. At ikaw naman, Bianca, tinatanggap mo ba si Dustin bilang iyong asawa? Ipinapangako mo bang siya'y mamahalin, aalagaan at poprotektahan sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman at sa lahat ng pagsubok ng buhay? Opo, tinatanggap ko po siya. Nais ko ring tanungin kayong dalawa. Handa ba kayong magtaguyod ng isang pamilya at magpatuloy sa pagkakaroon ng isang masayang buhay bilang mag-asawa? Opo, handa po kami. Sa harap ng Diyos at ng inyong mga mahal sa buhay, inihahayag ko na... Sandali! Itigil ang kasal na yan! Ano nangyari? Bakit may kumakontrata? Paano nangyari? Ganito. Sino siya? Dustin? Bakit niya ginugulo ang kasal natin? Susana? Susana? Sino siya? At bakit siya nandito? Nangako ka sa akin, Dustin, na ako lang iibigin mo. Na sa akin mo lang ibibigay ang buhay mo. Iwan mo na ang babaeng yan at sumama ka sa akin. Halika, Dustin. Sumama ka na sa akin. Oo. Sasama ako sa'yo. Ano? Teka lang, Dustin. Ako ang mapapangasawa mo. Bakit ka sasama sa kanya? Dustin, bumalik ka rito, please! Dustin! Sino po ba kayo? Kasal namin ito ni Dustin, kaya tigilan niyo na yung ginagawa niyo! Dustin! Dustin, bumalik ka rito! Akin na siya. Akin na siya. Hindi! Isa kang aswang! Wag! Wag mong kukunin si Dustin! Please, ibalik mo siya sa akin! Wag! Wag! Kumusta po mga kakwentong takip-silim? Ako po si Clarice, hindi ko po tunay na pangalan. Isa po akong empleyado ng gobyerno dito sa lungsod ng Pasay. May asawa at 2 anak na rin po ako. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nakakakilabot na karanasan ng aking matalik na kaibigan na itatago ko na lang din sa pangalang Bianca. Mula pagkabata, kami na ni Bianca ang magkasama. Parang magkapatid na nga ang turingan namin. Sabay kaming lumaki, sabay na nangarap. At kahit noong nagdalaga na kami, hindi pa rin kami nagkahiwalay ng landas. Pero nagbago ang lahat nang pumasok sa buhay niya ang isang lalaki. Ang kanyang naging boyfriend at kalaunan ay fiancé na niya. Doon na nagsimula ang pagiging kontrabida ko sa buhay niya. Hindi dahil sa nagsiselos ako o naiinggit ako, kundi dahil simulat sa pool ay hindi ko talaga nagustuhan ang lalaking minahal niya. At hindi nga ako nagkamali dahil ang lalaking yon ang naging dahilan kung bakit hinarap ni Bianca ang pinakamadilim, pinakamasakit at pinakanakakatakot na yugto ng kanyang buhay. Narito po ang kanyang kwento. Ano? Hindi na naman makakapunta yung fiancé mo? Girl, sabi mo nga sa akin, papakasalan ka ba niya talaga? Eh mukhang walang ka-effort. Di ka malang masama sa pag-aasikaso ng kasal niyo. Mukhang tayo pa nga ikakasal dahil ako na lang palaging kasama mo. Ano ka ba naman? Valid naman yung reason ni Dustin Alam mo naman na na-promote siya sa trabaho, di ba? Kaya palagi siyang may emergency meeting sa opisina nila. Hindi naman porket hindi niya ako sinasamahan, wala na siyang pakialam sa kasal namin.
Ako pa rin ang priority niya. Kaya wag mo naman masyadong dinadown ng fiancé ko. Ang OA mo, girl! Sorry ha kung naapakan kong pagka-love team nyo ha. Pero hindi ka pa nakakahalata, girl. Ilang beses na bang emergency meeting ang dahilan niya? Lahat ng meeting, nasasakto sa gown fitting, food tasting, sa venue inspection. Eh di ba dapat kayo ang magkasama sa lahat ng yon? Tapos dito sa pag-aasikaso ng wedding invitations, emergency meeting pa rin ang dahilan niya? Ano yun? Nagkataon lang? Ikaw kasi masyado kang mabait. Aaminin ko, minsan nagtatampo ako sa kanya. Pero masama bang unawain ko siya? Matagal niyang hinintay ang promotion na yon. Kaya ayoko maging selfish. Ayaw mo maging selfish. Girl, hindi pagiging selfish ang mag-expect na kasama mo siya sa mga paghahanda sa kasal niyo. Kasal niyo to. Hindi meeting ng opisina niya. Oo, gets ko na importante yung trabaho niya pero hindi ba dapat mas importante ka? Alam ko naman yon. At oo, minsan naiisip ko rin yung sinasabi mo. Pero ayoko namang questionin agad-agad yung dahilan niya. Hindi ko gustong isipin na may mali. Kasi kung hindi ko siya pagkakatiwalaan, ano pa sa buong buhay namin, di ba? Umaasa na lang ako na kapag natapos siya sa ginagawa niya, babawi rin siya sa akin. Oh, see? Naiisip mo na rin pala eh. Ano ibig sabihin nun? Alam mo, minsan naiisip ko na baka ikaw na lang ang sobrang nag-i-effort dito. Di mo pa napapansin? Parang ikaw lang ang excited sa kasal nyo. Samantalang siya, mas iniintindi pa yung trabaho niya. Napansin ko na panandaliang hindi nakasagot si Bianca, Miss Anne. Nakita ko rin na napakagatlabi siya. Pagkatapos ay saka lamang itinuloy ang pagsasalita. Matagal kong ipinaglaban kung anong meron kami ni Dustin. Pero kung ako na lang ang may hawak sa relasyon naming dalawa, worth it pa ba? Yan ang tanong na ikaw lang makasasagot, girl. Pero bilang kaibigan mo, ayoko lang na sa huli ikaw ang masasakdan dahil sa taong hindi ka kayang sabayan. You deserve someone na present. Hindi lang financially, kundi emotionally, physically, lahat-lahat. Thank you, girl. Alam ko, sinasabi mo lang yan kasi mahal mo ako bilang best friend mo. Pero mahal ko si Dustin. Hindi ganun kadaling talikuran yung taong pinangarap mong makasama habang buhay. Sabi na nga ba eh. Ang ending ng pag-uusap na to, ang fiancé mo pa rin ang panalo. Ay naku girl, sabunutan mo na lang ako ha. Pero kapag nakita ko yung Dustin na yan, ngangaw-ngawang ko talaga siya. Hindi kanya dapat hinayaan na mag-isa mag-asikaso sa kasal nyo, no? Hindi dapat palaging ikaw ang nag-a-adjust. Hoy, ano ka ba? Huwag mo naman siyang masyadong talakan ha. Kahit ganun ang mokong na yun, mahal na mahal ko yun. Kaya nga naniniwala ako eh, na marami ang nagpapakatanga sa pag-ibig dahil isa ka na ron. Loka-loka. Bago pa kita sabunutan dyan, nakapag-leave ka na ba sa trabaho mo? Ba, 5 araw kang mananatili sa bahay, di ba? Gusto ko, 5 araw bago ang kasal namin ni Justin, nandun ka na at tinutulungan mo kami sa mga kailangang ayusin. At saka huwag mong kalimutang ikaw ang maid of honor ko. At hindi ko rin nakakalimutan na makakasama ko sa bahay niyong lalaking yon at yung epal niyang best friend. Naiisip ko pa lang na ilang araw ko makikita ang pagmumukha ng mapapangasawa mo at ang epal niyang kaibigan eh. Nanginginig na talagang kalamnan ko. Clarice naman, ikakasal na ako oh. Please, maging masaya ka na lang sa akin. At saka ilang araw ko lang naman magtitiis eh. Pagbigyan mo na ako. Ano pa nga ba? Kung di lang kita mahal eh, hindi ako pupunta sa kasal mo. Kung hindi rin ako naiiyakin na tita at tito, ay sa mismong araw na ng kasal mo ako magpapakita at hindi ako papayag na manatili sa bahay nyo. Kaya labs na labs din kita eh. Kahit ang arte-arte mo at palagi kang nagre-reklamo. Alam kong ikaw pa rin ang unang mag-aasikaso sa akin sa araw ng kasal ko. Ikaw ang magpapakalma sa akin kapag kinakabahan ako. At sigurado ako, ikaw din ang unang iiyak
kapag nakita mo ako nakasuot na ng wedding gown. Excuse me. Hindi ako iiyak, kaya huwag kang assuming. Ay nako Clarice, ang drama at ang arte mo talaga. Pero thank you talaga ha. Sa pakikinig, sa suporta, sa lahat. Hindi ko alam kung kakayanin ko to kung wala ka. Ganyan kaming maglambingan ng best friend kong si Bianca. Kunwaring nag-aasaran pero sa totoo lang, hindi rin naman namin kayang tiisin ang isa't isa. At nang dumating ang araw ng pagpunta namin sa probinsya para sa paghahanda ng kanyang kasal, Sa wakas, sulit ang mahabang biyahe. Ang ganda-ganda talaga dito sa atin sa Bicol, no? Namiss ko to, girl. Ilang taon din ako hindi nakabisita dito sa atin. O diba? Tapos sasabihin mo sa mismong kasal ka na lang pupunta. Kapag ginawa mo yon, hindi mo ma-enjoy ang magagandang views dito sa atin. At syempre, ang masasarap na luto ni nanay. Kaya nga nagbago ng isip ko, diba? Kung di ko lang talaga na-miss ang luto ni Tita Loretta, never ako magstay sa inyo ng ilang araw kasamang, whatever. Halika na nga sa loob. Mukhang hinihintay na nila tayo. Dali. Hoy, ako dapat na nagsasabi niyan, amin tong bahay. hindi pa man kami nakakapasok sa loob, sinalubong na agad kami ng pamilya ni Bianca. O anak, mabuti naman at dumating na kayo. Kumusta ka, Clarice? Ilang taon din kitang hindi nakita. Namiss ko ang kakulitan mong bata ka pa. Eto po, Tito. Mas lala akong gumanda. Mas maganda pa nga ako sa ikakasal eh. Namiss ko rin po kayong lahat. Alam niyo naman po, mula nang graduate kami ni Bianca, nagpunta agad kami sa syudad para magtrabaho. Medyo busy rin po kaya bira na ako makauwi dito sa atin. Ang nanay at tatay mo, bakit hindi niyo pa isinama rito, ha? Susunod na lang po sila sa mismong araw ng kasal, tita. Marami rin po kasi silang inaasikaso sa negosyo nila dun eh. Kumusta naman ang negosyo nila sa syudad? Ayun po, mabenta ngayon ng milk tea shop. Kasi po summer, ang daming customer, kaya hindi rin po nila maiwan. Ayaw naman po nila yung pagkatiwala lang sa mga tauhan. Kilala nyo naman po sila. Gusto nila palaging hands-on doon. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo na lang tulungan ng nanay at tatay mo sa negosyo? Para may katulong sila ron. Nako, tita, hindi po talaga ako mahilig sa negosyo. Please. Masaya na po ako sa trabaho ko sa government. Iba po kasi yung fulfillment na naramdaman ko kapag nakakatulong ako sa mga tao. Tsaka, aminado naman po ako, hindi talaga ako marunong humawak ng negosyo. Baka malugi pa yung milk tea shop nila kapag nangialam pa ako ron. Tingnan mo, girl. Mukhang mas na-miss ka pa nila kesa sa akin. Tapos ang dami yung pang-ebas kanina. Eto namang pamangkin ko, nagselos agad! Siyempre, pareho namin kayong na-miss. Dahil sa sobrang busy ninyong dalawa sa syudad. Bihira na kayong umuwi dito sa probinsya kung saan kayo lumaki. Tito Esmir, bago na naman ang kulay ng hair mo Nung huli nating video call, burgundy pa yan Ngayon kulay pink na. Ano na naman yan, Tito? May bago na namang ganap sa love life mo. Kaya nagpapalit ka ng hair color? Grabe, Kuya Esmir! Na-miss din kita! Piling ko talaga nag-iba ka ng hair color dahil may bago ka na namang jowa, no? Oo! Confess na! Sino na naman na nagpapakilig sa'yo ngayon, ha? Kung sabunutan ko kayong dalawa, ilang beses ko bang sasabihin na huwag ninyo akong tatawaging tito o kuya? Nangingilabot ako, ano? Tita o ate ang itawag niyo sa akin. Kayo talagang dalawa, kukurutin ko mga kifi ninyo Pero speaking of jowa, tama kayo. May bago nga akong boylet. Mas bata, mas gwapo, mas sariwa. Ha? Nasa na yung jowa mo na si Brian? Wala na kami ng gagong yon. Aba, nahuli ko na may ibang kalandian na badaf bukod sa akin. Kaya ayon, nakipag-break song na ako sa kanya. Akala
ba niya hindi ako makakahanap agad ng bagong boylet, ha? Hindi siya kawalan. Mas ducks pa ang ipinalit ko sa kanya. Hoy, tumigil ka nga dyan. Baklang to. Puro kakalandi at kabastusan, ha? Nako, pagpasensya nyo ng tito. Tita mong yan. Kahit kailan napakaharot. Che! Nagsalita ang hari ng mga tibursya. At least ako, lumalove life. Ikaw, nilulumot na yung kwan mo. Anong kwan ko? Naku, umayos ka ha. Esmeraldo Rodrigo Jr. Yung kwan mo, basta, yun na yun. Tumigil ka, Jocelyn Marie Rodrigo. Kayo talaga? Mula na hanggang ngayon, palagi na lang kayo nagbabangayan. Daig niyo pa ang aso't pusa. Naku, kung hindi na siguro kayo magkapatid, isipin ko, kayong dalawang itinadhana para sa isa't isa. Ano? Ew! Mabuti na lang at kapatid ko yan. At isa pa, kahit siya pa ang pinakagwapong tomboy sa buong universe, hindi ko papatulan ng weirdo na yan. Never! Yak! Lalo naman ako, no? Papasagasahan na lang ako sa pison. Teka, Ate Smear, bakit mo naman nasabi na weirdo si Ate Josie? O ayan ha, ate na, hindi na kuyang tawag ko sa'yo. Very good kid Chan, girl. Eto na nga Paano ba naman? Walang ginawa ang tomboy na yan, kundi kumausap ng mga hindi naman namin nakikita. Ano? Anong ibig mong sabihin, tita? Ito kasing tita Josie mo, anak. Meron siyang third eye. Nakikita at nakakausap niya ang mga multo at iba pang elemento. Totoo po ba yun, Ate Josie? May third eye ka? Ano nangyari yun? Naalala niyo yung naaksidente ako sa motor nung nakaraang taon? Yung muntik na ako makomatos pero sa awa ng Diyos nakarecover ako. Simula nang mangyari yon, palagi na ako nakakakita, nakakarinig at nakakaramdam ng mga multo. Pati iba pang mga elemento tulad ng mga duwende at engkanto. Kakausap ko rin ang iba sa kanila. Oh my God, Ate Josie, nakakatakot naman yan. Yun na nga lang makarinig kayo, nakakapanidig balahibo na. Yung ba kayo nakakakita? Ako parang hindi ko ma-imagine. Ang mabuti pa, sa loob niya na ituloy ang kwentuhan habang kumakain. Maraming inihandang putahe ang nanay mo, anak. Siguradong na-miss niyo rin ang mga yon. Wow! Present po bang laing? Yun pa bang mawawala? Iyon ang specialty ni nanay. Hindi kompleto ang balik probinsya natin kung walang laing sapag. Laing ba ika mo? Anak ko, nagluto ako ng laing na may maraming sili. Hinanda ko talaga para sa inyo dahil alam kong paborito nyo yun. Ay! Bet na bet! Sige na, kainan na tayo! Tulad ng inaasahan, napakasarap ng mga nilutong pagkain ni Tita Loretta. Lalo na ang laing. The best talaga. Habang masaya kaming kumakain, biglang nagtanong si Tito Gabriel kay Bianca. Anak, si Dustin. Kailan naman ang punta niya dito? Bakit hindi pa siya sumabay sa inyo? Susunod na lang daw po siya, Itay. May importante raw po kasi siyang meeting sa opisina nila. As usual, meeting na naman. Wala nang katapusang meeting. Tumahimik ka nga dyan. Nag-text po siya. Ang sabi niya mamayang hapon daw po ang dating niya. Sure ako. Magti-text ulit yan sa'yo mamaya at sasabihin hindi pa siya makakarating kasi may meeting ulit siya bukas. Che, ikaw talaga. Napaka-nega mong babae ka. Bakit mo naman nasabi yun, Clarice? Palagi bang walang time ang magpapangasawa nitong pamangkin ko sa kanya? Oh, galing na mismo kay Ate Smear ha? Girl, wala akong kasalanan dyan. Anong ibig mong sabihin, Clarice? Bianca, may problema ba kayo ni Dustin? Naku, huwag niyo pong pansinin ang babaeng yan. Numero unong basher at hater yan ni Dustin, kaya ganyan yan. Sigurado ba kayo, anak, na wala kayong problema ng fiancé mo? Tandaan mo, ikakasal na kayo. Kung meron man kayong hindi pagkakaunawaan, kailangan niyong maayos yan. Bakit, anak? May hindi ka ba sinasabi sa amin ng nanay mo? Kung may problema, mas mabuting pag-usapan na natin ito. Ngayon pa lang. Wala po, Itay. Maayos naman po kami ni Dustin.
Wala pong problema. Ito lang pong si Clarice ang kontrabida sa amin eh. May iba ako. Ituloy natin yung tungkol sa third eye ni Tita Josie. So nakakausap mo talaga ang mga multo at mga nilalang ng dilim? Hindi ka ba natatakot, Tita? Oo nga, Ate Josie. Nakakatakot na nga kapag nakakita ka ng multo sa horror movies, di ba? Sa totoong buhay pa kaya? Noong una, natatakot din ako. Pero nasanay na rin ako sa kalaunan. Natutunan kong i-handle ang takot ko. Nang magkaroon ako ng third eye, naging mas malinaw sa akin ang lahat na hindi lahat ng multo at mga nilalang ng dilim ay masama. May iba sa kanila na nagpapakita at nagpaparamdam dahil gusto nilang magbigay ng gabay at tulong sa mga tao. Hay nako, alam niyo ba, dahil sa pagkakaroon niya ng third eye na yan, kung ano-ano rin ang napapanaginipan niya. Tulad sa nakaraang gabi, napanaginipan daw niya ang fiancé mo, pamangkin. Aba, nagsisisigaw pa nga ang gaga habang nananaginip. Ha? Napanaginipan mo si Dustin, Tita? Ano ka ba naman, Esmer? Napakadaldal mo talaga kahit kailan. Hindi na sana kailangang malaman pa ng pamangkin mo ang napanaginipan ni Josie. Teka, ano bang napanaginipan mo tungkol kay Dustin, Tita? Sabihin mo sa akin, please. Miss Anne, nagkatinginan kaming lahat at pinakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa nagsalita na si Ate Josie. Ganito kasi yun, Bianca. Napanaginipan ko ang fiancé mo. Nasa isang madilim na lugar siya nang bigla siyang hilahin ng isang anino na humawak sa kanyang kamay at hinatak siya palayo. Hindi lang siya nakita ko roon. Nakita rin kita roon, Bianca. Umiiyak ka habang hinahabol mo siya. Pero hindi mo siya mahabol kasi pilit siyang isinasama ng anino sa kung saan. Ano? Anino? Ano naman ang ibig sabihin nun, Tita? Sinubukan kong kausapin yung anino. Tinanong ko kung bakit niya isinasama ang fiancé mo. At ang sagot niya, sa akin siya. Sa akin lang siya. Takot na takot nga ako paggising ko eh. Baka may hindi magandang nangyari sa kanya. Nangilabot kami ni Bianca sa sinabi ni Ate Josie. Ilang araw na lang at ikakasal na ang kaibigan ko. Tapos ganun pa ang panaginip na narinig niya. Ngunit nagawa pa rin niyang pakalmahin ang sarili. Wala naman po sigurong mangyayaring masama, Tita. Hindi naman po totoo mga panaginip, diba? Madalas nga po kabaliktaran pang ibig sabihin ng mga yon. Walang mangyayari kay Dustin. Tuloy na tuloy ang kasal namin. Kaya kalimutan mo na po ang panaginip mo, Tita. Magiging maayos pong lahat. Pagkatapos naming mananghalian, hindi na muling napag-usapan ang masamang panaginip ni Ate Josie. Ayaw na nilang magdulot ito ng alalahanin kay Bianca bago ang nalalapit nitong kasal. Kinahapunan, dumating na ang mga kinaiinisan ko. Ang magaling na mapapangasawa ni Bianca at ang mayabang nitong best friend. Nay! Tay! Nandiyan na sila! Dumating na sina Dustin! Ayan na mga pa-importante. Huwag kang maingay, baka marinig ka nila. Ikaw talaga. Kahit ngayon lang, pigilan mo yung bibig mo, please. Hindi ko may papangako yan, girl. Kilala mo naman ako. Walang preno tong bibig ko. Ayan na sila, quiet ka na dyan. Oh, darling! Mabutit nakarating din kayo. Kanina pa kayo hinihintay ni na Itay. I'm so sorry, darling. Tinapos ko pa kasi yung meeting namin with the clients. Kaya ngayon lang kami nakahabol ni Michael. Kilala mo naman tong jowa mo, napaka-workaholic. Nagpapakitang gilas dahil kapopromote lang. Siyempre, para sa future natin yun, darling. Naiintindihan mo naman, di ba? Gusto ko lang naman na
mabigyan kita ng maganda at komportableng buhay pagkatapos nating ikasal. Oo naman, darling. Naiintindihan ko. Kaya nga proud na proud ako sa iyo eh. Pero sana naman kahit papano, huwag mo rin kalimutan na kailangan din kitang makasama. Hindi ko kakalimutan yun, darling. Hindi bale, after ng kasal natin, puro ikaw na lang ang aasikasuhin ko. Promise ko yun sa'yo. Ay! Grabe! Ang sweet nyo naman! Sana all my forever! Work ba talaga yan o ibang bagay? Clarice, nandiyan ka pala. Akala ko ba susunod ka na lang sa simbahan sa araw ng kasal namin? Ay, hindi ko na itinuloy. Mas kailangan ako ng best friend ko sa pag-aasikaso sa kasal niya. Mahirap na kasi. Yung mga inaasahan, bigla na lang nawawala sa oras ng pangangailangan. May pinatatamaan ka ba? Ako? May pinapatamaan? Naku, wala ah. Puwera na lang kung may matatamaan. Muntik na kaming magkasagutang tatlo, Miss Anne. Mabuti na lang at biglang sumabat sina Tito Gabriel at Tita Loretta. Dustinio, kumusta ang biyahe? Hindi naman ba kayo nahirapan ng kaibigan mo sa pagpunta rito sa amin? Kumusta po, Tito? Hindi naman po kami nahirapan ni Michael. Ilang beses na rin po ako nakarating dito sa inyo, kaya kabisado ko na po ang daan papunta rito. Kumain na ba kayong dalawa? Ay, marami pang natirang pagkain. Hali kayo para makakain kayo. Salamat po, Tita. Pero kumain na po kami. May nadaanan po kaming fast food chain sa bayan, kaya dumaan na rin kami para makakain bago dumiretso rito. Abay, narito na pala ang husband-to-be ng pamangkin ko. Hello, iho. Mukhang mas lalo kang gumwapo ah. Tita Esmer, ikaw ba yan? Wow! Mas lalo kang gumanda at sumeksi ah. Kaya naman gustong-gusto ko itong mapapangasawa mo pamangkin eh. Marunong tumingin ng maganda at At sexy. naniwala ka naman. Siyempre, joke-joke lang yun. Che! Panira ka talaga kahit kailan. Weirdong tibo. Siya ba yung sinasabi mong best friend mo, ha, Dustin? Ang gwapo rin at ang macho pa. Kaya mo, Dustin. Hello po. Ako po si Michael, best friend nitong si Dustin. Bata pa lang po kami. Magkaibigan na kami ng tukmol na to eh. Ganun ba? Ay, ang gwapo mo naman. Hindi ko akalain ganyan kagwapo ang best friend mo, Dustin. Nako, ay kung wala akong jowa, ginawa na kita, Michael. Dahil ang tipo mo ang gusto ko. Ang landi mo, bakla. Ay nako, huwag nyo nang pansinin ang baklang yan. Mababaliw lang kayo. Oh, Tito Josie, kumusta? Mas kumuha po ka ngayon ah. Huwag mo na akong tawagin tito. Tita na lang din. Kahit tomboy ako, marunong naman akong lumugar. Hindi gaya ng iba dyan. Pinaparinggan mo ba ako, ha? Magsitigil na nga kayong dalawa dyan. Nakakahiya sa mga bisita natin. Ay, ang mabuti pa, magpahinga muna kayo, Dustin. Ihahatid ko kayo sa magiging kwarto nyo ng kaibigan mo. Pero sa mga susunod na araw, bago ang mismong kasal nyo ni Bianca, sa kumari ko muna kayo makikituloy. Alam mo naman ang kasabihan, hindi dapat magkita o magkausap ang ikakasal sa loob ng 3 araw bago ang kasal. Ngayon palang nalulungkot na ako, darling eh. Bawal pala tayong magkita ng 3 araw. Kung ganun, bakit mo pa ako pinapunta ng maaga rito? Pasensya na, darling. Gusto ko lang kasi na nandito ka na bago ang araw ng kasal natin. Kaya sinabi ko kina inay na gumawa ng paraan. Para kahit hindi tayo magkikita o magkakausap ng 3 araw, nandito ka pa rin. Pinakiusapan niya yung kumare niya, si Aling Gunting, na dun muna kayo makituloy ni Michael bago ang kasal natin. Di bale, may ilang araw pa naman tayo na magkakasama rito sa bahay. Ay, salamat. 3 araw ko palang di makikita mga pagmumukha. May sinasabi ka ba, Clarice? Wala. Ang sabi ko, 3 araw ko kayong hindi makikita, kaya masaya ako. Aba, darling. Pagsabihan mo nga yung best friend mo. Huwag mo na lang pansinin yan. Tara na,
Ako na maghahatid sa inyo sa kwarto niyo. Mabuti pa nga. Ikaw talagang bata ka. Ang laki talaga ng galit mo sa mapapangasawa ng best friend mo. Hay nako, Tito. Kung alam mo lang, walang ka-effort yung lalaking yun sa anak nyo. Pabayaan mo naman si Bianca na siya na mag-aasikaso sa kasal nila. Tapos siya, puro meeting ang iniintindi. Baka naman kasi sobrang busy lang ng taong yon. Di ba nga sabi nyo, kaka-promote lang niya. Baka kasi hindi siya makafocus sa ibang bagay ngayon dahil may mga bagong responsibilidad. Alam kong naiintindihan naman yun ni Bianca. Nandun na tayo, tita. Pero sana naman kahit isang araw, mabigyan niya ng oras ang kaibigan ko. Hindi ang pinababayaan niya mag-isa na lang sa pag-aasikaso ng kasal nila. Mas present pa nga ako sa mga pag-aasikasong ginagawa ni Bianca kaysa sa fiancé niya. Baka naman kasi ang OA mo lang, Clarice. Mukhang okay naman yung lalaki. Tingnan mo nga, mukhang love na love niya ang pamangkin ko. Ewan ko lang, tita. Pero may nararamdaman talaga akong kakaiba sa lalaking yon. Parang meron siyang itinatagong lihim. Hindi maganda yung pagbibintang mo, Clarice, ha? Fiancé yun ang best friend mo. Hindi ko naman gustong magbintang. Pero, ewan ko ba? Parang may kung ano talaga sa kanya eh. Kaya hindi ko siya mapagkatiwalaan. Lalo na nang malaman kong napakababaero pala niya noon. Halos linggo-linggo nagpapalit ng girlfriend. Alam na namin ang tungkol dyan, Clarice. Sinabi na sa amin ni Bianca at ni Dustin mismo. At sinabi rin niya na nagbago na siya. Nakikita naman yun ni Bianca, kaya sino ba naman kami para husgahan siya at hindi bigyan ng pagkakataon? Tiwala kami sa anak namin. Kaya nagtitiwala rin kami sa kanya. Kung sinabi niyang nagbago siya, may dahilan. Hindi kami maghuhusga ng basta-basta lang. Lalo na kung wala namang kaming sapat na dahilan. Kung si Bianca nga na pinakamalapit sa kanya ay may tiwala, bakit hindi natin siya pagkatiwalaan? Sige po. Opinyon niyo po yan. Pero ako talaga, wala akong tiwala sa kanya. Pati na rin sa kaibigan niya si Michael na mukha ring babaero. Naku, kapag niloko niya best friend ko, manghihiram talaga siya ng mukha sa aso. Nasa ganun kaming tagpo nang may mapansin si Ate Esmir kay Ate Josie. Oh, bakit natulala ka na dyan? Huwag mong sabihin nakakakita ka na naman ng multo. May nakita kasi akong aninong dumaan sa harap natin eh. Ang bilis, parang hangin. Ate Josie, bakit ka ba nananakot? Ano ka ba naman, Josie? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako nagbibiro. May anino talaga akong nakita. Bigla na lang naglakad sa harap ko tapos ewan ko kung saan nagpunta. Bigla tuloy akong kinabahan. Naalala ko yung napanaginipan ko. Alam mo, Josie, baka namamalikmata ka lang. Kanina pa kami dito, wala naman kaming nakitang anino na dumaan. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Josie. Tigilan mo na muna yung nakikita mo. At natatakot itong si Clarice. Pero hindi pa rin naalis ang pangamba sa mukha ni Ate Josie sa mga sandaling yon, Miss Anne. Palingalinga pa rin ang mga mata niya sa loob ng bahay. Tila hinahanap pa rin ang dumaang anino. Saka siya tumigil nang wala na talaga siyang napansin na kakaiba sa paligid. Nang sumapit ang gabi habang nasa loob na kami ng kwarto, saka ko ikinuwento kay Bianca ang nakita ni Ate Josie. Ano? May nakita ka mong anino si Tita Josie? Oo, kinilabutan nga ako sa sinabi niya. Hindi ko lang sinabi sa kanila pero may malamig na hangin akong naramdaman kanina, girl. Hindi kaya yung anino na yon ang napanaginipan ni Ate Josie? Yung aninong kumuha sa fiancé mo? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Tinatakot mo rin ako eh. Baka naman wala lang yun. Baka hangin lang talaga yung dumaan. Pero paano kung totoo nga yung sinabi ni Ate Josie? Paano kung kukunin nga ng anino si Dustin?
Hindi ako maniniwala hanggat hindi nakikita ng dalawang mata ko yung anino na sinasabi nyo. Ay naku, bahala ka girl. Basta ako sinabihan na kita ah. Pero kung totoo nga na mayroong nangunguhang anino, sa wakas, mawawala na rin sa landas mo yung Dustin na yan. Ano ka ba? Huwag ka naman ganyan. Para tuloy hinihiling mo na mawala siya. Malulungkot talaga ako kapag nangyari yun, Bes. Hindi ko gusto yung mga sinasabi mong ganyan. Ang mabuti pa matulog na tayo. Maaga pa tayong gigising bukas. Narinig mo yun, girl? Oo. Naririnig ko ang ingay na yun. Ano kaya yun? Doon ang gagaling sa bintana yung pag-angin lang kung ano. Ano kaya yun? Nakakatakot naman. Halika, tingnan natin. Buksan natin ang bintana. Nababalik ko na ba? Paano kung aswang nandiyan sa labas ng bintana? Anong aswang? Naniniwala ka pa rin ba sa mga ganun? Oo naman, no? Naniniwala pa rin ako sa aswang. Sa multo nga at iba pang elemento naniniwala ako. Aswang pa kaya? Sa multo at sa mga elemento pwede pa akong maniwala. Pero sa aswang, medyo mahirap yatang paniwalaan yan, girl. Wala pa namang napapatunayan na meron talagang ganong creature. At paano mo may papaliwanag yung pag-angil na yon, ha? Hindi basta hayop lang yun, girl. Aswang yun. Hindi yun aswang. Malamang aso lang ng kapitbahay yung narinig natin. Iba ang tunog ng aso, girl. Sigurado ako hindi yung tunog ng hayop. Sige. Para malaman natin kung ano yon, buksan na natin ang bintana. Pero na. Hindi masasagot ang tanong sa isip natin hanggat hindi natin binubuksan ang bintana. Ganun nga ang ginawa namin. Dahan-dahan naming binuksan ang bintana kahit pareho kaming kinakabahan. Aminin man o hindi ni Bianca, ramdam kong kinakabahan din siya. Eto na. Bubuksan ko na. Oh, wala naman na. Nasaan ang aswang? bakit wala? Kanina dinig na dinig natin yung pag-angil, pero bakit wala? Ay, isara mo na nga yan. Baka pumasok pa ditong aswang, isara mo na. Paano makakapasok? Wala kang aswang. Pero, ano yon? Baho. Bakit biglang bumaho? Oo nga, no? Nakakasulasok. Ano yun? Wala namang tapunan ng basura malapit dito sa bahay niyo, Ewan ko kung saan nanggagaling yun eh. Dapat na talagang isara natin tong bintana. Ang sakit sa ilong matinding baho. Nakakasuka. Yuck! Kung baho talaga. May air freshener ba kayo? Mag-spray ka nga. Ikaw kasi binuksan mo pa yung bintana. Pumasok tuloy yung nakakairitang amoy na yan. Malay ko ba na bigla tayong makakaamoy ng ganito kabaho? Kung alam ko lang, hindi ko na sana binuksan. Pero yung pag-angil kanina, hindi talaga ako mapanatag. Malakas ang kutob ko, girl. Aswang talaga yun. Kalimutan mo na nga yung narinig mo. Wala naman tayong nakita. Sa halip ubod na bahong amoy lang ang bumungad sa atin. Hindi agad kami nakatulog ni Bianca ng gabing yon kahit pa nawala na ang masangsang na amoy sa kwarto. Gusto sana naming ipaalam ang nangyari kina Tito Gabriel at Tita Lorena, ngunit napansin namin na kami na lang ang gising ng mga oras na yon. Nakakahiya naman kung gigisingin pa namin sila. Maging si Dustin at ang tukmol niyang kaibigan na si Michael ay tulog na rin. Kaya naman napagdesisyonan namin na sa susunod na araw na lang namin yun ikukwento sa kanila. Nakaidlip na si Bianca bandang 11:00 ng gabi. Ngunit ako, hindi pa rin dinadalaw ng antok. Kinakabahan pa rin ako sa narinig naming nakakatakot na pag-ungol. Bumangon ako mula sa higaan at dinouble check ang mga bintana. Baka mamaya, habang natutulog kami, biglang pumasok ang kung anuman na umuungol na yon at lapain kami. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na rin ako. Inaumagahan, naging abala sina Tito, Tita at Ate Josie sa pag-aasikaso ng kasal ni Bianca. Kaya hindi na namin nasabi sa kanila ang tungkol sa narinig at naamoy namin noong nakaraang gabi.
Nang araw ding yon, nagyaya si Bianca na mamasyal kami kasama sina Dustin at Michael. Ayoko sanang sumama dahil sa dalawang tukmol pero pinilit niya ako. Mabuti na lang at nagpresenta si Ate Esmer na sasamahan kami. Aba, napakaswerte ninyo at hindi ako masyadong busy ngayon. Kung hindi, ay wala kayong kasama sa paglalamierda ninyo. Nako, salamat talaga tita. Kasi mas kabisado mo itong kakahuyan kaysa sa amin ni Clarice. Oo nga, Ate Esmer. Tsaka para makabanding ka ulit namin itong si Bianca. Binola niyo pa akong dalawa. Kung hindi ko lang kayo loves, hindi ko kayo sasamahan, no? Mabuti na lang at may kasama tayong dalawang guwapo at machong mga lalaki. Aminin mo nga, tita. Sumama ka sa amin kasi alam mong kasama si Michael, no? Oy, hindi ha? Bukal sa loob ko pagsama sa inyo. Alam naman ninyo, ako ang pinakamabait na tita ni Bianca. Di ba, pamangkin? Oo naman tita. Walang mas babait pa sa'yo. Teka lang. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng pasyalan sa lugar natin, bakit dito pa sa kakahuyan? Naghahanap pa kayo ng thrill? Wala lang tita. Gusto kasi namin ng mas relax na mood. Yung mga huni lang ng ibon o kuliglig ang maririnig, tapos lagaslas ng tubig dun sa may batis. Ang peaceful, di ba? Ewan ko ba dyan kay Bianca, ate? Mas gusto pa dito sa masukal na kakahuyan mamasyal. Di na nadala sa nangyari sa amin kagabi. Ha? Ano nangyari sa inyo kagabi? I-chika ninyo na sa akin yan, o na? Ako, tita. May narinig kasi kaming ungol ng kung anong hayop sa labas ng bintana kagabi. Pero nang buksan namin ang bintana, wala naman kami nakita. Tapos biglang umalingasaw yung mabahong amoy na hindi namin alam kung saan ang galing. Parang nabubulok na karne. Talaga? Naku! Kapag ang tita Josie ninyo ang nakarinig at nakaamoy ng ganon, sigurado, kababalaghan na naman ang sasabihin niya. Porke may maligno raw, may aswang at kung ano-ano pa. Ayun na nga po ang sabi nitong si Clarice na aswang nga raw yung narinig naming umaangil. Dun sa labas ng bintana. Totoo ba yung Clarice? Naniniwala ka pa rin pala sa aswang? Saan ba naiwan ang utak mo at naniniwala ka sa mga kwentong barbero? Aswang? Kalokohan lang ang mga yan. Sinabi mo pa pare, may problema sa pag-iisip ang naniniwala sa mga ganon. Wala kayong pakialam kung naniniwala man ako sa swang. Paniniwala ko yun. Walang basagan ng trip. At isa pa, matinong isip ko ha. Walang problema ang utak ko o naiwan to kung saan. Di naman ako tulad ng iba dyan na nagkukunwaring mabait, nagkukunwaring sweet, concern, pero may tinatago naman. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mong Clarice. Ay, wala akong kailangang ulitin. Nasabi ko na ang nasabi ko. Period. Pwede ba? Tumahimik kayo. Dito pa talaga kayo mag-aaway? Itong best friend mo ang pagsabihan mo. Kapag hindi siya tumigil, baka kung ano pang magawa ko. Yang kaibigan mo, Bianca, walang ibang ginawa kundi magparinig sa amin ni Dustin. Aba, kayong dalawa nga unang nagparinig dyan eh. Hay nako, best. Sinabi ko na sa'yo. Hindi talaga kami pwedeng pagsamay ng fiancé mo at ang tukmol niyang best friend. Siguradong magkugulo ang mundo mo. Pwede ba? Wag na kayo mag-aaway. Ikakasal na itong pamangkin ko. Mag-aaway-aaway pa kayo? Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay. Magpapabili ako ng halo-halo para lumamig ang mga ulo ninyo. Nagpasya kaming lahat na bumalik na lamang sa bahay. Ngunit hindi namin inasahan na may problema kaming haharapin. Teka, ilang beses na nating nadaanan itong puno ng akasya na ito, ha? 3 beses na! Oo nga, tita. At saka itong malaking bato na to. 3 beses na rin nating nadaanan kanina yan eh. Ibig bang sabihin ito? Naliligaw tayo? Hindi kaya naiingkanto tayo, tita? Pinaglalaroan tayo ng mga ingkanto kaya pabalik-balik tayo sa mga lugar na nadaanan na natin. Ibig bang sabihin,
Hindi na tayo makakabalik? Shit naman! Paano na yan? Anong gagawin natin? Huwag kayong mag-panic, guys. Baka naman talaga naliligaw lang tayo. Namali lang siguro tayo ng daan. Imposible, tita. Kabisado mo itong kakahuyan. Kaya hindi dapat tayo naliligaw. Pwera na lang kung... Naiingkanto talaga tayo. ano nang gagawin natin? Ha? Ano yun? Parang mabangis na hayop. Diyos ko, ganyan na ganyan yung narinig namin pag-angil kagabi. Oo nga. Yan yun. Yung nakakakilabot na ungol. Di kayo mabangis na asong gubat yan? Namputya naman oh. Baka mamaya lapahin tayo yan. Kailangan na natin makaalis dito. Nakakatakot naman ang pag-angil na yun. Ayokong malapa ng mabangis na hayop ang beauty ko, no? Ay, tara na. Umalis na tayo rito. Bilisan ninyo! Sa sobrang takot, napilitan kaming tumakbo palabas ng kakahuyan. Ang totoo, hindi na nga namin alam kung saan kami papunta. Basta takbo lang kami ng takbo para makalayo sa kung anuman ang umaangil na yon. Bilisan natin! Baka maabutan tayo ng aswang! Sira ka talaga. Paano magkakaroon ng aswang umaga ngayon? Mabangis na hayop lang yon sumusunod sa atin. Ang alam ko, merong uri ng aswang na kaya umatake kahit may araw. Yung mga malalakas na uri ng aswang. Naku! Ang dapat palang magsama ay kayong dalawa ni Josie Clarice! Pareho kayong paniwalang-paniwala sa mga ganyang kababalaghan. Palakas yung pag-ungol. Malapit na siya sa atin. Bilisan niyong pagtakbo. Napapagod na ako. Hindi ko na kaya. Huwag kayong titigil kung ayaw ninyong malapa ng hayop na yan! Ngunit sadyang mabilis ang nilalang na humahabol sa amin. Hanggang sa... Anong klaseng hayop yan? Impacto! Lalapit sa amin! Pagkatapos noon, wala na akong naalala sa mga sumunod na nangyari. Nawalan ako ng malay matapos mahulog sa isang mababaw na hukay. Nagkamalay na lamang ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Girl! Girl, gising! Gumising ka, uy! Anong nangyari? Nasaan na yung humahabol sa atin? Hindi ko rin alam eh. Nadulas ako at nagpagulong-gulong pababa rito sa hukay. Tapos nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, wala na yung humahabol sa atin tapos nakita nga kita. Wala ka ring malay. Nasaan na kaya yung iba? Nasaan na si Dustin? Hindi ko rin alam kung nasaan na yung iba. Ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Yun bang aswang na sinasabi mo? Oo, aswang yun. Nakakatakot yung nanlilisik niya mga mata. Tapos may mga habang pangil sa bibig at mahaba rin ang kuko. Takot na takot din ako kanina. Para siyang isang malaking unggoy na maraming itim na balahibo sa katawan. Ay, Diyos ko. Hindi kaya may kinalaman ng nilalang na yon sa pagkawala ni na Dustin? Ano kayang ginawa niya sa kanila? Baka mamaya, nilapan na ng impaktong yun si na Dustin. Shh! Huwag ka umiyak. Hahanapin natin sila. Baka nandito lang din sila. Hinanap namin sina Ate Esmer, Dustin at Michael. Nagbabakasakaling makita namin sila sa paligid. Maya-maya, may narinig kaming mahinang ungol mula sa hindi kalayuan. Narinig mo yun? Si Ate Esmer yun. Oo nga. Doon ko naririnig sa may bandarol. Halika, lapitan natin. Help! Help! May tao ba dyan? Tulungan niyo kami! Tita! Tita Esmer! Nandito kami ni Clarice! Pamangkin, ikaw ba yan? Ako ito, tita! Kasama ko si Clarice! Nandito kami! Bilisan ninyo!
Miss Anne, nang lapitan namin ng pinagmumula ng boses, nakita namin doon sina Ate Esmer na nakahandusay sa lupa. Hirap makabangon si Ate Esmer, habang sina Dustin at Michael ay wala pa ring malay. Dustin! Dustin, gumising ka! Dustin! Michael! Gising! Gumising kayo! Ayos ka lang ba, ate? Wala ka bang sugat o galo sa katawan? Okay lang ako. Wala naman akong sugat o galo sa awa ni Lord. Mabuti at walang nangyaring masama sa inyo. Kung hindi malalagot ako sa mga magulang ninyo. Nakita mo rin ba yung aswang, ate? Oo. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga. May aswang nga. Akala ko ilalapain niya na ako kanina. Ang tutulis pa naman ng mga pangil niya. Nakakatakot. Akala nga namin ni Bianca hindi na kami makakaligtas. Pero biglang nawala yung aswang bago pa niya tayo tuluyang dambahin kanina. Hindi ko rin alam kung ano talagang nangyari. Ang natatandaan ko lang, hinahabol niya tayo. Tapos, naabutan niya tayo at akong dadambahin. Pero bigla akong nadapa sa lupa at nawala ng malay. Bago ako nawala ng malay, may naamoy pa akong mabaho. Parang amoy nabubulok na karne. Ganun din yung naamoy namin kagabi sa kwarto, ate. Amoy nabubulok na karne din. Hindi kaya may kinalaman doon ng aswang na muntik nang umatake sa atin? Girl! Tita, si Dustin! Gising na siya! Napatingin kaming lahat kay Dustin na unti-unting bumalik sa ulirat, kasabay ng pagmulat ni Michael. Sakit ng ulo ko. Anong nangyari? Nasaan na yung halimaw? Yung umahabol sa atin. Wala na siya. Nawalan din kami ng malay ni Clarice at pagising namin wala na yung aswang. Tama si Clarice, meron ngang aswang. At yun ang nakita natin kanina. Okay ka lang ba, darling? Nasaktan ka rin ba? Oo, ayos lang ako. Ikaw, teka, may sugat ka sa batok. Ay, Diyos ko. Nang madapa kasi si Tita Esmer, nadapa na rin kami ni Michael. Tumama yung batok ko sa isang matulis na bato. Kaya siguro ako nagkasugat. Mabutit hindi sa ulang tama mo. Halika na. Kailangan na nating makabalik sa bahay para magamot yung sugat mo. Michael, bumangon ka na rin dyan. Bilisan mo. Tita Esmer, ayos ka lang ba? Okay lang ako, pamangkin. Mabuti pa, umalis na tayo rito bago pa bumalik ang aswang na yun. Ilang minuto lang nakalabas na agad kami sa kakahuyan at nakauwi sa bahay ni na Bianca. Laking pagtataka namin dahil madali kaming nakaalis doon. Samantalang kanina pa kami paikot-ikot at 3 beses na nagpapabalik-balik sa parehong daan. Anong nangyari sa inyo? Bakit ang dudumi nyo? At bakit may sugat ang batok ni Dustin? Diyos ko, Ate Loretta! Muntik na kaming lapain ng aswang sa kakahuyan! Ano ka mo? Aswang? Ano? Ano pa itong sinasabi ng tita mo, anak? Pauwi na po sana kami, Nay. Kaso parang naengkanto po kami kanina sa kakahuyan. 3 beses po kaming naligaw. At hindi namin mahanap ang daan pabalik dito sa atin. Tapos bigla na lang kaming may narinig na pag-angin ng isang mabangis na hayop. Sa sobrang takot namin, nagtatakbo kami. Hanggang sa maabutan kami ng nilalang na yon. Aswang pala yun. Nakakatakot ang itsura, Nay. Parang malaking unggoy na may matutulis na pangil. At tapos, tita, nahulog kami ni Bianca sa isang hukay. Di naman yun malalim. Nawalan kami ng malay at pagmulat namin, wala nang aswang. Akala pa nga namin may masama itong ginawa kina Ate Esmer. Pero buti na lang wala. Nadatnan na lang namin sila nakahandusay sa lupa. Biglang nawala ang aswang. Akala namin, katapusan na namin. Bakit naman kasi doon nyo pa naisip na sa kakahuyan mamasyal? Di ba delikado ron? Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa inyo. Ang akala po kasi namin walang magiging problema sa pagpunta namin dun eh.
Hindi naman po namin alam na may aswang pala sa kakahuyan. Tito, tita, yung aswang po na muntik nang umatake sa amin sa kakahuyan. Narinig po namin yung kagabi sa labas ng bintana sa kwarto ni Bianca. Ano? Totoo ba yun, anak? Totoo po yun, Nay. Kagabi po, nakarinig kami ng pag-ungol ng aswang. Tapos nakaamoy kami ng amoy na parang nabubulok na kung ano. Yun po sana yung gusto namin sabihin sa inyo kanina, kaso busy po kayo. Ang sabi ninyo, ilang beses kayong naligaw kanina sa kakahuyan. Parang naengkanto kayo, tama ba? Tama ka, Ate Josie. Akala nga namin ni Bianca na hindi na kami makakabalik dito eh. Parang may nangihila sa amin pabalik sa mga daan na nadaanan na namin. Tapos muntik na kayong atakihin ng aswang. At nakaamoy pa kayo ng mabaho. Oo, tita. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganong nilalang. Nakakakilabot. Tapos yung mabaho na naamoy namin ni Clarice sa kwarto kagabi. Naamoy din ni Tita Esmer sa kakahuyan. Diyos ko, hindi maaari. Ay bakit? Anong problema, Josie? Ang nilalang na nakaharap niyo sa kakahuyan at ang nilalang na narinig niyo na umaangil at may mabahong amoy ay isang aswang na may lahing engkanto. Sabay-sabay kaming napatitig kay Ate Josie sa sinabi niya. Aswang na engkanto? Meron bang ganon? Kalokohan yan. Imposibleng maging aswang ang engkanto. At engkanto maging aswang? Posible yun. May mga aswang na may lahing engkanto. May mga aswang na nagkakaroon ng anak sa engkanto o engkanto na nagkakaroon ng anak sa aswang. Kaya malaki ang posibilidad na manahin ng isang engkanto ang pagiging aswang o ng aswang ang pagiging engkanto. Posible rin na ang aswang ay dating engkanto o sinumpa o nadunggis na ng kasamaan kaya nag-evolve sila bilang ganong klase ng nilalang. Diyos ko, anong gagawin natin? Baka mamaya ay guluhin tayo ng aswang na engkanto na yun. Kailangan nating maglagay ng mga protection sa loob at labas nitong bahay para hindi siya makapasok. Maglagay kayo ng asin sa bawat sulok ng bahay at idikit din ninyo sa pinto at mga bintana itong kopya ng inorasyon ng dasal na ginawa ko. Sabi ko na nga ba't may dahilan kung bakit bigla akong naisip na gumawa ng dasal na may orasyon. Inorasyon ng dasal? Mula nang nagbukas ang third eye ng tiyahin mong yan, kung ano-ano nang ginagawa niyang dasal. Pagkatapos ay gumagawa rin siya ng orasyon para rito. Hindi naman akong gumagawa ng dasal. Tinutulungan ako ng mga mababait na elemento sa paggawa nito. Tinuturuan din nila ako sa paggawa ng orasyon para sa dasal. At ang pinakamabisa sa lahat ng itinuro nila ay ang inorasyon ng dasal na pangontra sa mga aswang. Di ko akalain na mapapakinabangan ng kaweirdohan mo, Tiborcia. Kung aswang nga talaga yun, ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na ng dasal para hindi makalapit sa atin yung impaktong yun. Akong bahala. Hindi siya makakalapit dito. Pinayuhan kami ni Ate Josie na wag muna kaming lalabas lahat ng bahay sa araw na yon. Litong-lito talaga kami sa mga nangyayari. Ako, si Bianca, ang dalawang tukmol, pati na si Ate Esmer. Hindi pa rin kami makapaniwala na biglang ginulo ng isang aswang ang tahimik naming buhay. Pero paanong kasal? Hindi ako papayag na hindi matutuloy ang kasal namin ni Dustin. Tuloy pa rin naman ang kasal niyo ni Dustin, anak. Huwag kang mag-alala. Hindi na kayo guguluhin ng aswang na yon. Gagawa ng paraan si Tita Josie mo. Pero Loretta, gaano ba kasigurado na may magagawa nga si Josie? Hindi ba't mas mainam na pumunta tayo sa albularyo at humiki ng tulong? May tiwala ako sa kapatid ko, Gabriel. Naalala mo yung dasal na ginawa niya para sa anak ni Mang Danny na nililigawan ng itim na engkanto? Effective yung inorasyon ng dasal na isinulat niya sa pinto ng bahay nila. Mula noon, hindi na ginambala ng itim na engkanto yung anak niyang dalaga. Oo, natatandaan ko yun, ate. Kaya nga, nang lubayan ng engkanto ang anak ni Mang Danny, lumipat sila sa Maynila para doon na manirahan.
Kaya malaki ang tiwala ko kay Josie na mapapaalis niya rito ang aswang na yon. Ang astig pala talaga ni Ate Josie. Hindi lang siya nakakakita, nakakarinig at nakakaramdam ng mga multo at pang elemento. Nakakagawa din siya ng mga dasal na pangontra. Winner ngayon ang kapatid kong diborsya, ha? Ay naku, siguraduhin niya na hindi tayo gagambalain ng aswang na yon. Kung hindi, ay hindi ako believe sa kanya. Ikaw talaga, tita. Suportahan mo na lang kasi si Ate Josie at huwag ka ng bitter dyan. Okay, fine. Habang nasa ganon kaming tagpo, wala kaming kaalam-alam na may seryosong pinag-uusapan na pala sina Dustin at Michael. Para ba yan, pre? Mukhang hindi tayo makakagala ngayon. Hindi raw tayo pwedeng lumabas dahil dun sa aswang. Nakakabwisit nga eh. Mabubulilyaso pa yata yung pakikipagkita natin sa mga nakilala nating babae sa bayan nung papunta tayo rito. Hindi pwede yun. Nakapangako na tayo sa kanila. Kailangan natin makagawa ng paraan para makatakas dito. Huwag kang magalala. Pupuslit tayo mamaya kapag abalan na sila. Wala naman sila magagawa kapag umalis tayo eh. Eh di magdahilan na lang tayo mamaya kapag nagtanong sila kung saan tayo nagpunta. Diyan akong bilib sa'yo pare. Kahit ikakasal ka na, nakakapambabae ka pa rin. Niloko mo pa si Bianca. Sabi mo may importante kang meeting sa opisina. Kaya hindi mo siya nasamahan sa pag-aasikaso ng kasal ninyo. Pero ang totoo, kasama mong nagmot-mot yung babaeng nakilala mo sa bar nung nakaraang linggo. Grabe ka. Hindi ka pa rin talaga nagbago. Pare, kailangan ko na itong sulitin. Dahil kapag nakatali na ako kay Bianca, mahihirapan na ako makapang-chicks. Kaya idol kita eh. Pero, taga-saan kaya rito yung mga nakilala nating babae, no? Grabe, ang gaganda at ang sexy. Lalo na si Susana. Mukhang patay na patay sa'yo. Kailangan ko munang matikman ng babaeng yun bago ako ikasal. Sasamantalahin ko ang pagkahumaling niya sa akin. Kinagabihan, mag-uumpisa na ang hapunan nang hanapin ni Bianca si Dustin. Dustin! Dustin! Michael, nasan si Dustin? Kanina ko pa nga hinahanap eh. Nakaidlip kasi ako sa kwarto. Pagising ko, wala na siya. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Nasaan kayang lalaking yun? Ni hindi man lang nagpaalam kung saan pupunta. Di ba sinabi ko, wala munang lalabas ng bahay? Nasa paligid lang ang aswang. Nag-aabang ng tamang oras para umatake. Hindi pa ako tapos sa pag-oorasyon ng dasal. Huwag muna kayong lalabas hanggat hindi ito tapos. Diyos ko. Dustin, saan ka ba nagpunta? Alam mo namang delikado eh. Lalabas na sana kami para hanapin si Dustin nang bigla siyang dumating. Dustin naman! Saan ka ba nang galing? Di bang bilin sa atin ni Tita Josie, wala munang lalabas ng bahay? Saan ka ba kasi nagpunta, bata ka? Kanina pa nag-aalala sa'yo ang anak ko. Pare, saan ka ba galing? Kinabahan kami sa'yo ah. Nagpahangin lang po ako sa labas. Medyo mainit kasi kanina eh. Naglakad-lakad lang po ako. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Ay nako, sa susunod magpapaalam ka ha? Kinabahan ako. Akala ko kinuha ka na ng aswang. Dustin, kapag sinabing walang lalabas, wala munang lalabas. Kung gusto mong matuloy ang kasal ninyo ni Bianca, sumunod ka sa mga bilin sa'yo. Naiintindihan mo ba, iho? Sige po, pasensya na. Nagpahangin lang talaga ako sa labas. Hindi na po mauulit. Pinili ko na lang na huwag magsalita, Miss Anne. Baka magkagulo na naman. Pero may napansin ako kay Dustin noong araw na yon. May mga pagkakataong bigla niya lang siyang natutulala. Parang wala sa sarili. Mas lalo pa akong nagtaka nang hindi sinasadyang magkabanggaan kami sa kusina. Humingi siya ng paumanhin. Pero walang emosyon sa kanyang mukha. Para bang wala siyang nararamdaman. Hindi ganoon si Justin. Hindi ganoon kumilos at magsalita ang lalaking yon. Nang mapadaan ako sa kwarto nila ni Michael,
narinig ko ang pag-uusap nila. Uy pare, akala ko ba sabay tayong aalis? Bakit iniwan mo ko? Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin? Pasensya na. Hindi na kita ginising. Mahimbing ang tulog mo eh. So, paano na yung plano natin na makipagkita sa kanila? Kung ano man yung pinag-usapan natin, kalimutan mo na. Ang mabuti pa, matulog ka na. Inaantok na rin ako eh. Sino kaya yung kikitain sana nila? Sinasabi ko na nga ba? May kalokohang ginagawa ang dalawang to eh. Sige lang. Kapag nakakuha ako ng ebidensya sa inyo, lalo ka na Dustin, humanda ka sa akin. Tingnan natin kung matuloy pang kasal yun ng best friend ko. Galit na galit talaga ako sa lalaking yon at sa kaibigan niya dahil malakas ang hinala kong may ginagawa silang hindi magugustuhan ni Bianca. Kung hindi lang ako nakapagtimpi, sana'y lumabas na ako mula sa pinagtataguan ko at hinarap sila. Inaalala ko rin kasi si Bianca. Baka isipin niya na hinahanapan ko na naman ng pagkakamali ang mapapangasawa niya. Lumipas ang mga araw at nagbago nga ang lahat. Hindi na kami ginambala ng aswang. Wala na kaming naririnig na pag-ungol sa labas ng bintana tuwing gabi at wala na ring masangsang na amoy sa paligid. Wala rin kakaibang ginagawa sina Dustin at Michael. Pero si Dustin, siya ang pinaka nagbago. Palagi na niyang sinasabihan ng I love you si Bianca na dati halos hindi mo marinig sa kanya. Nawala rin ang kayabangan niya sa katawan at naging mapagkumbaba siya. Ayoko mang isipin, pero parang may mali. Para bang ibang tao siya. Masyado siyang mabait. Napansin ko rin, tila nangangayayat siya, madaling mapagod. Nakaupo lang minsan, parang wala sa ulirat. Naisip ko pa nga, baka may sakit siya. Pero hindi na lang ako nagtanong. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang makituloy ni Michael sa kumare ni Tita Loretta bilang paghahanda sa kasal. Hindi na sila pwedeng magkita ni Bianca. Dustin, alika muna. Bakit po, Tita Josie? Ilagay mo sa bulsa mo itong papel na ito. Nakasulat dyan ang inorasyon ng dasal na ginawa ko. Lagi mong dadalhin niya na para hindi ka malapitan ng aswang. Ikaw din, Michael. Meron ka rin. Eto, huwag niyong iwawala yan, ha? Salamat po, Tita Josie. Iingatan po namin ito ni Michael. Di ba, Michael? Oo, tita. Hindi talaga ako sanay sa bait-baitan ng lalaking to. Ano kaya nakain ng tokmol na to't biglang nagbagong ugali? Mabilis na lumipas ang ilang araw at sumapit na nga ang kasal ng best friend ko. Handa na ang lahat. Napakaganda ng wedding gown na suot ni Bianca. Para sa kanya, yun ang pinaka-espesyal na araw ng kanyang buhay. Ang araw na ikakasal siya sa lalaking pinakamamahal niya. Ang ganda-ganda talaga ng pamangkin ko, di ba? Manang-mana sa tita niyang pang Miss Universe ang itsura. Oy, tumigil ka nga dyan, bakla! Sa akin kayo nagmanang anak ko, no? Tingnan mo ang kutis ko at ang kutis niya. Hindi ba't pareho kaming mestiza? Yung kaartihan niya, yon ang namanan niya sa'yo. Napakaganda mo, girl! Ikaw na yata ang pinakamagandang bride na nakita ko. Thank you, Bes. Ito ng pinakamasayang araw ng buhay ko. Alam mo naman kung gaano ko to katagal hinintay, di ba? Noon pa man, gusto ko nang maikasal kami ni Dustin. Ito nang katuparan ng pangarap na yon. Pero teka, nasa na ba ang groom? Nandiyan ang mga magulang ni Dustin, pati si Michael. Di ba dapat siyang mauuna dito sa simbahan? Bakit wala pa siya? Laking pagtataka naming lahat nang mapansing
hindi pa rin dumarating si Dustin. Kinakabahan at nag-aalala na rin si Bianca kaya tinanong niya si Michael kung nasaan na ang kaibigan nito. Michael, nasaan na si Dustin? Dapat kanina pa siya nandito, di ba? Hindi ko rin alam eh. Kanina nakausap ko siya, nagmamadaling magbihis at excited nang pumunta rito. Nagtataka nga rin ako kung bakit wala pa siya rito sa simbahan eh. Nasaan na nga siya? Ano ba naman tong si Dustin? Hanggang sa kasal ba naman namin, paghihintayin pa rin niya ako? Sa sobrang kaba at pag-aalala ay iiyak na sana si Bianca. Ngunit, Pigilan mo na yung pag-iyak mo. Nandiyan na mapapangasawa mo. Nandiyan na si Dustin. Talaga? Nandiyan na siya? Ang akala ko may problema na naman eh. Di tuloy na ang kasalan. Woo! natuloy nga ang kasal ni na Bianca at Dustin. Masayang-masaya si Bianca ng araw na yon. Nang palabas na kami ng simbahan ay bigla na lang natumba si Dustin at nagkikisay. Ay! Ano nangyari kay Dustin? Diyos Mariosep! Tulungan niyo ang asawa ng pamangkin ko! Dustin! Darling! Diyos ko! Tulungan niyo ang asawa ko! Kanina naman ay maayos ang pakiramdam ni Dustin. Bakit ganun? Dahil hindi siya ang totoong Dustin. Ano? Paano mangyayari yun, ate? Kanina pa lang pagpasok niya ng simbahan, may kakaiba na sa kanya. Hindi siya yan. Hindi siya si Dustin. Dinala agad si Dustin sa pinakamalapit na ospital, ngunit wala silang nakitang anumang karamdaman sa kanya. Mula nang matumba siya, hindi na niya maigalaw ang buong katawan niya. Hindi na rin siya makapagsalita. Dustin naman eh, kakakasal lang natin. Bakit bigla ka nagkaganyan? Hindi mo man lang pinatapos ang honeymoon natin. Kawawa naman ang anak natin, Gabriel. Dapat masaya siya ngayon at hindi nalulungkot ng ganito. Ang Diyos lang ang nakakalam ng lahat, Loretta. Ngayon tayo mas kailangan ng anak natin. Kawawa naman ang bagong kasal. Hindi naman sukob ang kasal nila, hindi ba? Bakit parang minalas? Ang lakas mga Chris Aquino at Claudine Barreto ng peg, ha? Pare, ang lakas-lakas mo pa bago ka ikasal. Pero bakit naggaganyan ka na? Ano ba naman kasing pinagagagawa mo, pare? Ang sabi ng doktor, wala naman malubhang karamdaman si Dustin. Pero bakit parang lantang gulay na siya? Dahil hindi yan ang totoong Dustin. Hindi yan tao. Ano? Anong hindi siya si Dustin? Siya si Dustin. Siya ang asawa ko. Anong pinagsasasabi mo, tita? Ipapakita ko sa inyo na hindi yan si Dustin. May kinuha si Tita Josie, isang garapon na may lamang abo. Wala siyang sabi-sabi, dumakot siya ng abo sa garapon at isinabo yon kay Dustin. Tita, ano bang ginagawa mo? Ano yung isinaboy mo kay Dustin? Maya-maya lang ay nanlaki ang aming mga mata nang biglang magbago ang anyo ng katawan ni Justin. Naging saha ng saging. Diyos mio, Marimar! Bakit naging saha ng saging si Dustin? Anong kababalagan nito? Dustin? Bakit nawala si Dustin? Ano yan? Bakit nagkaganyan siya? Sadyang pinalitan ng katawan niya ng saha ng saging. Ang totoong Dustin, kinuha na. Sino? Tita, sinong kumuha sa kanya? Ang aswang na may lahing engkanto. Teka lang. Hindi ba't naglagay ka ng kopya ng inorasyon ng dasal na ginawa mo sa may pinto at bintana natin? Tapos binigyan mo pa si Dustin ng kopya? Bakit nagawa pa rin ng aswang na makalapit? At paano niya nagawang kunin si Dustin? Sa tingin ko, isa siyang mataas na uri ng aswang dahil kaya niyang kontrahin ang ginawa kong dasal. Hindi pwede yan, tita. Kailangan nating mabawi si Dustin sa aswang na yon. Asawa ko siya. Akin lang siya. Kaya pala nandun siya sa kakahuyan at nagpaparamdam din sa labas ng bahay
Dahil kay Dustin. Gusto niya si Dustin. Kaya niya ito kinuha. Ang pinagtataka ko lang, bakit si Dustin? Bakit siyang napili ng aswang na yon? Ano bang meron sa kanya? Hindi po kaya may kinalaman sa pagkawala ni Dustin yung mga babaeng nakilala namin sa bayan bago kami pumunta rito? Ano? Mga babae? Parang alam ko na yan. Narinig ko kayo ni Dustin na pinag-uusapan ng tungkol dyan eh. Yung kung tuloy pa ba ang plano niyo na magpakilala? Yun, di ba? Makikipagkilala kayo sa mga babae? Pistado na kayong dalawa. Hindi na kayo nahiya? Lalo na si Dustin? Ang bait-bait sa inyo ng pamilya ni Bianca tapos siya igaganti niyo sa kanya? May alam ka, Clarice? Sorry, Best. Wala akong ideya na pasimpleng ng babae na pala sila ng kaibigan niya. Malakas ang kutob ko niloloko ka ni Dustin. Kunwari, busy siya sa trabaho pero iba naman palang pinagkakabisihan niya. Totoo ba, Michael? Totoo ba na nambababae pa rin siya kahit ikakasal na kami? Patawanin mo kami, Bianca. Lalo na si Dustin. Ibig sabihin, matagal niya na itong ginagawa? Kahit alam niyang ikakasal na kami? Sabihin mo nga sa akin, Michael, yung mga meeting niya sa opisina, hindi ba totoo yon? Ganito kasi. Totoo ba o hindi lang ang isasagot mo? Magsalita ka, Michael! Totoo ba? Oo. Totoo. Nakikipagkilala at nakikipag-date pa rin siya sa ibang babae. Ang kapal na mukha niyo! Mga manloloko kayo! Inunawa ko lahat. Pati yung hindi niya pagsama sa akin sa pag-aasikaso ng kasal namin. Inintindi ko. Akala ko abala lang talaga siya sa trabaho. Yun pala. Mga walang hiya kayo. Pwede ba, Michael? Ayoko na munang makita ang pamukha mo. Umalis ka rito sa pamamahay namin! Alis! Pasensya na po talaga. Tahan na, anak. Nandito lang kami. Nandito kami para sa iyo. Best, ang mahalagay na alaman mo ng totoo na may ginagawang kalokohan ng asawa mo. Yung pagkuha sa kanya ng aswang, karma niya yun. Kawawa naman ang pamangkin ko. Very bad pala talaga itong si Dustin. Pero, paano yan? Asawa mo na siya. Pero, Ate Josie, paano yun? Hindi na ba talaga mababawi sa aswang na yun ang totoong Dustin? Sa tingin ko, sobrang nagustuhan ng aswang na may lahing engkanto si Dustin. Kaya niya nagawang kunin ng katawan nito para sa kanya. Pag-aari niya na si Dustin ngayon. Hindi na natin mababago ang mga nangyari. Kasal na kayo ni Dustin. Baka naman pwede pang maayos ito. Alam ko kung gaano mo siya kamahal, anak. Hindi nakasagot si Bianca. Tahimik lang siya. Ngunit ang katahimikang yon ay nagsasabing sa kabila ng nangyari, mahal pa rin niya si Dustin. Kung mahal pa rin ni Bianca ang lalaking yon, mayroon pa bang paraan para mabawi natin si Dustin mula sa impaktang yon? Napansin namin na may kinakausap sa hangin si Ate Josie. Tila isang hindi nakikitang presensya. Maya-maya ay may sinabi siya sa amin. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan kong elemento, malabo na nating makuha pa ang katawan ni Dustin. Isang makapangyarihang aswang na may lahing engkanto raw ang labis ang pagkagusto sa kanya. Kaya wala na tayong magagawa. Hindi na natin siya maibabalik dito. Sa sinabi ni Ate Josie ay napahagulgol ulit si Bianca. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa rin niya matanggap na hindi na niya muling makikita ang asawa niya. Nang sumapit ang gabi, narinig kong nananaginip si Bianca. Umiiyak siya. Tila may kinatatakutan sa panaginip niya. Sino siya? At bakit siya nandito? Bianca? Bianca, gising! Nananaginip ka! Gumising ka! Hindi! Isa kang aswang!
Wag! Bianca! Wag mong kukunin si Dustin! Please! Bianca! Gumising ka! Huwag siya sa akin! Bianca! Wag! Bianca! Buti na lang, nagising ka na. Yung aswang bang napanaginipan mo? Nagpakita siya sa akin sa panaginip. Yung aswang na kumuha kay Dustin, nakita ko siya. Nakakatakot ang itsura niya. Anong itsura niya? Anong itsura ng aswang? Matanda ang itsura niya. Kulubot ang mukha niya. Ang pangalan niya ay Susana. Napanaginipan ko na ikakasal kami ni Dustin. Tapos bigla na lang siyang dumating sa kasal namin. May ginamit siyang kung anong spell kay Dustin. Kaya madali niya itong napasunod sa gusto niya. Isinama niya si Dustin at tapos bigla siyang naging aswang. Yung nakita natin sa kakauyan, yung mukhang unggoy. May pangil at mahabang kuko. Yun ang itsura niya kapag nasaan yung aswang. Ba't niya daw kinuha si Dustin? Wala siyang sinabi kung bakit. Ipaalam natin to kay Ate Josie. Ikinuwento namin kay Ate Josie ang napanaginipan ni Bianca, pati na rin ang pangalan ng aswang na kumuha kay Dustin. Ang sabi niya ay hihingi raw siya ng tulong sa iba pa niyang mga kaibigang elemento upang malaman namin ang iba pang detalye tungkol sa aswang na yon. Nang sumunod na gabi. Bianca, may elemento na nakakakilala sa aswang na si Susana. Sasanib siya sa akin mamaya para maibigay ang impormasyong alam niya. Nakakatakot naman yan, Josie. Baka mamaya ay mapahamak pa ang mga bata sa gagawin mo, ha? Hindi ko sila ipapahamak. Hindi masamang elemento ang mga kaibigan ko. Makakasiguro kayo na magiging ligtas ang lahat. Sige, tita. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa Susana na yon na kumuha sa asawa ko. Pagkatapos maghapunan, sinimulan na agad ni Ate Josie ang ritual para tawagin ang isa sa mga kaibigan niyang elemento. Maya-maya, Miss Anne, sumanib na ito sa kanyang katawan. Tita Josie, ikaw pa ba yan? Hindi ako si Josie. Ako si Pinyok. Isa akong malignong naninirahan sa malalaking puno. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na may gusto raw kayong malaman tungkol sa aswang na nagngangalang Susana. Oo, kailangan namin ng tulong mo. Ang sabi ni Ate Josie, matutulungan mo raw kami para malaman ang tungkol sa aswang na kumuha sa asawa ko. Kung umaasa ka pang babalik pa sa'yo ang asawa mo, babae, itigil mo na yan. Hindi mo na siya mababawi mula kay Susana. Bakit? Anong kasalanan ko para kunin niya sa akin si Dustin? Asawa ko siya. Wala siyang karapatang angkinin ng asawa ng may asawa. Si Susana ay isa sa pinakamatandang lahi ng aswang at engkanto sa lugar na to. Isa siyang makapangyarihang nilalang na may mga tagasunod na tulad din niyang aswang na may lahing engkanto ng karamihan ay babae. Kapag nagustuhan niya ang isang lalaki, tiyak na makukuha niya ito. At kapag nakuha niya na, hindi na makakabalik ang lalaking yun sa inyong mundo. Isasama niya na ito sa sarili niyang mundo. Isa pa, ang mga lalaking gustong-gusto niyang kunin ay yung mga babaero, manloloko, at mapang-abuso sa kababaihan. Kaya babae, maswerte ka pa nga dahil hindi ka nababagay sa lalaking yun. Ilang beses kanyang niloko. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Nanghina si Bianca sa mga nalaman niya na hindi na kailanman babalik pa si Dustin dahil tuluyan na itong kinuha ng aswang na si Susana. Makalipas ang isang araw ay bumalik na sa anyong tao ni Dustin ang saha ng saging. Ngunit hindi yon nagtagal at binawian din ng buhay. Ang akala ng pamilya ni Dustin ay namatay siya sa hindi malamang sakit. Hindi nila alam na ang kanilang ipinagluksa at inilibing ay hindi ang tunay na katawan ni Dustin, kundi isang saha lamang ng saging.
Kaya lumalabas na nabiyuda ng maaga ang best friend ko. Matagal bago naka-move on si Bianca. Dumating sa punto na kinailangan niyang pumunta sa ibang bansa para lamang makalimot. Pero ngayon maayos na siya. Bumalik na ang dati niyang sigla. Single pa rin siya pero ready to mingle na kung sakaling may lalaking darating na magpapatibok muli sa puso niya. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na hindi na makakabalik ang katawang tao ni Dustin? Tuluyan na nga kaya siyang nabihag ng aswang na si Susana. Sana'y mapili ang storya ng best friend ko upang mas marami pa ang makapakinig sa kababalaghang nangyari sa kanilang dalawa ni Dustin. Hanggang sa muli, mga kakwentong takipsil.